yung mga nasabi niya patungkol sa simbahan at the same time sa mga prayle. So ayun, after din nito, ah, ang ika-apat pa na ebidensya, okay, na pinaniniwalaan ng simbahan or ng mga naniniwala na si Rizal ay nagretract. Si Rizal ay nagdasal ng maraming beses bago siya bitayin. Siya ay nagsimba rin sa loob ng piitan at nakita ito ni Padre Balaguer. Si Padre Balaguer, ito nga Jesuita na paulit-ulit yung dumadalaw sa kanya, na kung saan, according dito, sabi nga dito, ipag-iisa ko na si 4 at saka si 5, no? Si Father Balaguer ay dumadalaw kay Dr. Jose Rizal para pilitin si Dr. Jose Rizal na pumirma ng retraction. Kasama nito yung mga pare na teacher dati ni Dr. Jose Rizal. Ngunit itong si Father Balaguer, according sa kanya, nakita nga niya si Dr. Jose Rizal na nagdarasal sa loob ng piitan. At the same time, si Dr. Jose Rizal ay humiling pa nga na magkaroon siya ng Biblia na hawak. Yun nga po yung, ito nga yung, ang binigay niya sa kanya, hindi Biblia, bagkus ang binigay sa kanya isang prayer book. Okay? Yung Act of Faith and Hope and Charity. So ngayon, nung hiniling ni Dr. Jose Rizal iyon, ginamit niya ito sa pagdarasal at nakita pa nga, na lumikluhod pa nga si Dr. Jose Rizal sa imahe ng Diyos, okay, sa harapan niya, doon sa loob ng piitan. At the same time, si Rizal ay umatin pa nga sa misa. So ngayon, itong sinasabi ni Dr. Balaguer, paano natin, ang konsepto lamang ni Dr. Balaguer na ito, kaya niya sinabi na nakita niya si Dr. Jose Rizal para magpatunay na bakit hindi gagawin ni Rizal ang retraction. Kung nakita natin si Rizal, yung pananiniwala at pananampalataya ni Rizal ay yung pagiging makadiyos at parte ng kultura ng Pilipino. Na kung saan, ibig sabihin nito, syempre, kung ikaw ay isang taong makasalanan, nahahangarin mo na bago ka mamatay, ay mapunta ka sa tahanan ng Diyos o sa kalangitan. According dito kay Father Balaguer, paano ka mapupunta sa kalangitan kung ikaw ay may nasabing masama at tinakwil mo ang simbahan base sa nagawa ni Dr. Jose Rizal ng mga nobela. So ngayon, kitang-kita dito daw sa pagdarasal ni Dr. Jose Rizal na pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa. At kasama sa pagsisisi ni Dr. Jose Rizal ay ang pagpirma ni Dr. Jose Rizal sa retraction. Okay? At the same time, nung pinilit nga ni Father Balaguer to, ninanais ni Dr. Jose Rizal bago siya mamatay ay ikasal siya sa kanyang mahal na si Josephine Bracken. So ngayon, etong kasal na ito ay hindi mangyayari kung hindi siya magre-retract dahil sinabi ni Dr. Balaguer, Dr. Balaguer, ni Father Balaguer, sinabi ni Father Balaguer, if there's no retraction, there's no marriage. Okay? If there's a retraction, there's a marriage. So ngayon, kailangan mamili ni Dr. Jose Rizal. Kaso syempre, kung ikaw ay mamamatay, okay, at according nga sa mga kasaysayan, bakit pinili ni Dr. Jose Rizal na mag-retract para ikasal kay Josephine Bracken? Dahil syempre kung ikaw ay mamamatay at yun na lang yung huling pagmamahal na mararanasan mo, ang kagustuhan ng lahat ay syempre doon ka, kung mamamatay ka man, ay kakasal ka sa taong mahal at pinakamamahal mo. So ngayon, ito yung tinitingnan na konsepto ng mga ibang mga historiador na maaaring pumirma nga si Dr. Jose Rizal dahil kahit walang marriage certificate, wala din namang sense kung magkakaroon ng marriage certificate dahil kung mamamatay din naman si Dr. Jose Rizal, pwede pa rin mag-asawa si Josephine Bracken ng ibang lalaki. Gets mo ba yung konsepto? Di ba halimbawa, kung si lalaki A at saka si lalaki A at saka si babae, ipakakasal siya ikakasal silang dalawa, pero si lalaki A ay mamamatay din naman. Ano pa yung sense na pagkakaroon ng birth certificate ng marriage certificate? Which is itong marriage certificate na ito ay mawawalan din naman ng sense kapag namatay ang isang lalaki. So kasi kapag namatay ang isang lalaki, yung marriage certificate ay hindi na magkakaroon pa ng simbolo na siya ay kasal pa or in short nakatali pa sa isang lalaki. So kapag namatay si Dr. Jose Rizal, pwede pa rin mag-asawa si Josephine Bracken. So para sa fulfillment lamang ni Dr. Jose Rizal, nais niyang maipakasal kay Josephine Bracken kahit wala nang marriage certificate kasi hindi naman niya may pagmamayabang sa langit yung marriage certificate, 'di ba? Nakasal siya kay Josephine Bracken kasi hindi naman niya madadala yun sa pag siya namatay na. So ito yung tinitingnan na konsepto ng kasaysayan. So, ayun yung mga kontrobersya na isiniwalat ng simbahan. Kung bakit nga ba nasabi ng simbahan na si Dr. Jose Rizal ay totoo nga nag-retract at binawi niya yung konsepto ng mga sinabi niya patungkol sa simbahan. Next naman is yung ikalas na ebidensya na masasabi ko sa inyo at maibabahagi ko na kung saan ito yung talaga nagpatunay at malaking ebidensya na maaari talaga si Dr. Jose Rizal ay nag-retract dahil yung mismo na humahawak ng ating kasaysayan, which is yung NHCC natin, yung the Historical Commission of the Philippines, ay naglabas patungkol sa detalye ng retraction ni Rizal. Paano nga ba naglabas ng ebidensya itong Historical Commission sa Pilipinas? Okay, tatandaan natin, di ba ang konsepto ng mga Pilipino ay tinatawag nating oral history, hindi tayo marunong magdokumento. At isa sa mga dokumento na ito na retraction ay hindi nanggaling sa atin, bagkus nanggaling sa ibang bansa. Dahil nga ninanais nila na magkaroon ng kasaysayan na talagang binawi ni Dr. Jose Rizal ang paglaban niya sa simbahan. Bakit sir? Kasi di ba sabi ko nga po sa inyo, ang konsepto po ng mga Espanyol, lalo-lalo na sa Western, ay positivism. Ano ba yung positivism? Di ba nga sabi natin, ang positivism ay empirical. Okay? At pag sinabi natin empirical, hindi sila naniniwala
based sa observation lamang. Naniniwala sila sa pamamagitan ng ebidensya. Yun yung oobserbahan nila, yung ebidensya. Hindi lamang kung ano yung nakikita ng isang tao based sa observation na ikikwento by oral. Okay, kinakailangan i-dokumento. So ngayon, ang nangyari po dito, bakit napatunayan na malaking porsyento na si Rizal ay nagretract? Dahil nga, itong NHCC na ito, sa pamamagitan ni Rene Escalante, binili nila ang dokumento ni Dr. Jose binili nila ang dokumento ng retraction sa ibang bansa para magkaroon ng kopya o sariling kopya ng retraction ang Pilipinas. So ngayon, ito'y patunay lamang na malaki ang porsyento na nagretract nga si Dr. Jose Rizal dahil gumastos ang Pilipinas sa pagbili ng isang dokumento na galing sa ibang bansa, which is ito ay may kamahalan. Meron ako narinig sa mga debate na normal lang nabilin yung dokumento para pag-aralan kung totoo nga ba o hindi. Pero ang tanong, ito nga yung nangyari. Yes, totoo nga, normal lang bilhin ang isang dokumento para pag-aralan at sabihin kung totoo ba o hindi yung pangyayari doon sa dokumento na yon. Kaso nga lang, itong NHCC, itong National Historical Commission sa Pilipinas, ang ginawa nila ay tinago nila ang dokumento. Okay, tinago nila ang dokumento at nilagay doon bilang isang dokumento ng Pilipinas. So ibig sabihin ito, kaya siya itinuring na dokumento ng Pilipinas dahil totoo nga nangyari yung tinatawag na retraction. At malaki ang porsyento na nangyari nga yung retraction. Pero ayoko pang sagutin yung sitwasyon kung totoo ba nangyari yung retraction. Okay? So bibigyan ko lamang kayo ng paunang idea dito na malaki ang porsyento na nangyari talaga ang retraction. Kasi nga nakatago siya sa kasaysayan ng Pilipinas. Doon nga po sa National Historical Commission. Tatandaan, ang mga historiador natin ay hindi putsu-putsu. Pinag-aaralan nito ang mga kasaysayan sa loob ng Pilipinas. Bakit naman sila tatanggap ng mga kasaysayan na kung saan magliligaw sa kasaysayan na meron tayo sa loob ng Pilipinas? Kung kaya't yung mga kasaysayan na tatanggapin nila ay yung mga kapawang katotohanan lamang. Ang tanong, bakit nila itinago? Okay? Bakit nandoon pa rin bilang kopya natin yung retraction ni Rizal kung hindi ito totoo? Okay? That's the question. So ngayon, may kwento tayo dun sa Cuerpo de Vigilancia. Ito yung mga tauhan para mas lalo nyo maintindihan. Sa tauhan ng Cuerpo de Vigilancia, nandiyan si Moreno. Si Moreno, siya yung isang Pilipinong Guardia Civil na nagbantay sa pihitan kay Dr. Jose Rizal. Tatandaan na Filipinong Guardia Civil siya. Sabi ko nga po sa inyo, bakit nga siya naningilbihan sa mga Kastila? Kasi bago pa man dumating sila sa panahon ng mga kasi nga po, sila yung mga adopted soldier, okay? Ito yung mga soldier na matatagpuan po natin sa panahon ng mga datu at raha natin. Di ba nga sinabi natin, itong mga barangay na ito, yung mga barangay na pinamumunuan ng mga datu, raha, meron silang mga mandirigma. So yung mga mandirigma na ito yung ginamit nila bilang adopted soldier sa panahon ng mga Kastila. Kapag hindi sila nanilbihan sa panahon ng mga Kastila, papatayin sila. So ngayon, walang choice si Moreno kung hindi manilbihan sa Kastila. Kaya nga, sinasabi dito, kung si Moreno ay isang Pilipino at pinatunayan ni Moreno na si Dr. Jose Rizal ay may pinirmahan at may inabot siyang dokumento para baguhin, pagkatapos baguhin ay inabot uli sa kanya at pinirmahan niya. So therefore, yung nakita ni Dr. ni Moreno, yung pagpipirma ni Dr. Jose Rizal, ito yung nagpapatunay na si Dr. Jose Rizal talaga ay nagretract. Tatandaan na walang bias to kasi si Moreno naman ay hindi Kastila. Okay, siya ay isang Pilipino na kung saan si Rizal din ay Pilipino. Bakit niya ilalaglag